Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Una-una ay magandang gabi sa inyong lahat mga mahal na kababayan at mga mahal na kapatid. Muli po natin sagutin at babarahin ito pong si Epifanio Labrador. Dahil ito pong si Epifanio Labrador, mga mahal na kapatid, ay talagang hindi po ito tumitigil. Muli na naman po itong bumanat sa INC. Talagang ang bibig nito ay talagang parang pit ng manok na bagong, alam niyo po ba mga kabayan, yung manok na bagong itlog? Ito yung putak ng putak. Ganito po ito si Epifanio Labrador, mga kababayan. Ito po, pakinggan po muna natin ang kanya na naman pong pinagkakatak. Hindi natin malaman kung ano ang problema ng taong ito. Mukhang malaki ang problema ng taong ito, mga kababayan. Panoorin natin ang kanya pong mga pinagkakatak na naman, mga kababayan at mahal na mga kapatid. Ito, mga kababayan. Gusto niyang palabasin dahil relihiyon naman daw ang Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo. Bakit daw nakikisaw-saw at nakikialam sa politika? Bakit? Ito bang mga politiko na ito, mga kababayan, ay wala ba itong mga relihiyon? Ito tanong ko, Epifanio Labrador, yung mga politiko na yan, wala bang relihiyon ang mga yan? Karamihan dyan, puro mga katoliko ang mga yan. Ibig sabihin, ang relihiyon nila ay katoliko. Pero bakit sila nakikialam at nakikisaw-saw sa politika? Yan ang tanong ko sa iyo. Hindi ba dapat pagbawalan sila na makialam at makisaw-saw sa politika dahil sila ay katoliko? Di ba? Kareliyon mo yan bakit hindi sila ang banatan mo? Bakit ang Iglesia ngayon ni Cristo ay pinupuna mo? Samantalang itong ginawa na rally ng INC ay para ito sa pagkakaisa at kapayapaan ng ating bansa. At saka isa pa, mga kababayan, sinong relihiyon ba ang tunay na nakialam sa gobyerno? Hindi po ba itong mga katoliko na ito? Kung ito nyo pong natatandaan, nung It's a People Power 1, na kung saan ay ang namuno rito ay si Cardinal Sin, itong mga katoliko na to, kasama si Cory Aquino. At ang kanilang ginawang rally ay talagang labag sa konstitusyon dahil pinabagsak nila ang presidente ng Pilipinas noon na si Ferdinand Marcos Sr. Epifanio Labrador. Yan ang katunayan na itong ginawa ng relihiyon na kinabibilangan mo ay talagang nakialam sa politika. Dahil sila ang pasimuno kung paano nila pinabagsak ang gobyerno. Sagutin mo yan. Hindi ba relihiyon yan? Huwag mo sabihin hindi relihiyon ang katoliko. Yung mga politiko na yan, mga katoliko yan. May relihiyon yan. Relihiyon nila katoliko. Bakit hindi mo sila sitahin? Hindi mo sabihin sa kanila na Hoy, relihiyon tayo, wag tayong pumasok sa politika.
Epifanio Labrador. O hindi ba yung mga politiko na yan, yung mga katoliko mga yan, relihiyon yan. O, bakit hindi mo sila sabihan na huwag kayong makisawsaw dyan? Kasi relihiyon tayo. Huwag tayong makisawsaw sa politika. Ungas pala yung gunggong na ito. O, tuloy natin. Tuloy natin yung pag-aatungal ng taong ito. Kababayan, delikado po ang ating bansa sa reliyon nito ni Manalo. Darating po talaga yung panahon, yung punto, na kukontrolin ng iglesia ng tao itong ating bansa. Aba, pagka gano'n ang nangyari, mga kababayan, ay dapat tayong magpasalamat. Alam niyo po ako kung bakit. Pagka nagkaganon po ang mangyayari ng Iglesia ni Cristo ang mamamahala sa bansa, nako, sigurado, magiging number 1 na pinakamaunlad ng bansang Pilipinas. O, totoo yan. O, tignan nyo naman kung gaano kaunlad ang Iglesia ni Cristo dahil sa magandang pamamalakad ng pamamahala. O, kung gaano kayaman ang Iglesia ni Cristo. O, kung gaano ka-disiplinado ang mga kaanib nito. O, kaya pagka ang Iglesia ni Cristo ang namahala sa Pilipinas, abay, sigurado, ang bansang Pilipinas, pupurihin ito ng buong mundo. Bakit? Abay, ang ganda ng palakad eh. Ang mga Pilipino nagkakaisa, disiplinado. Talagang papalakpakan ito ng mga leader ng iba't ibang bansa. Ngayon nga lang eh. Alam niyo po ba mga kababayan, ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ito po ay dinadalaw ng mga leader ng mga iba't ibang bansa. Pinupuri ang magagandang mga proyekto nito. Nagko-courtesy call ang mga embahador ng mga iba't ibang bansa para lang makadaupang palad ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ay pagka nagkaganon na yung sinasabi mo na Iglesia ni Cristo ang mamamahal at magkokontrol sa Pilipinas, abay, napakapalad talaga ng bansang Pilipinas kung ganon. Pero hindi po mangyayari yan dahil ang Iglesia ni Cristo po, hindi po talaga nakikisawsaw dyan sa politika. Ito pong rallying ginawa nila ay rally po ito para sa pagkakaisa at kapayapaan ng ating bansa. Yan po yan mga kababayan. Taliwas po ito sa rallying ginawa ng Isa People Power One noon na talagang lantaran ang ginawa nilang pakikialam sa ating pong gobyerno. Sila ang nanguna para pabagsakin ang pamahalaan noon ni Ferdinand Marcos Sr. Hindi po ba? Epifanio Labrador. Kung hindi pala, kung ayaw mo palang makialam ang Iglesia ni Cristo, makisawsaw sa politika, ay dapat sabihan mo rin yung mga reliyon na kinakaniban mo, itong mga Katoliko. Hindi ba reliyon yan o bakit sila ngayon ang number 1 na sumasawsaw sa politika at nakikialam? Paano ba yan? Epifanio Labrador. Sige nga. Ay, sila yung pagsabihan mo. Kasi halos lahat ng politiko, puro mga Katoliko ang mga yan eh. Sila ang unang number 1 na nakikialam at nakikisawsaw sa politika. Yung relihiyon na kinaniban mo o kahit anong relihiyon nakikisawsaw dyan. Maliban lang sa INC. Ang INC nagpapahayag lang ng salubin. Nagpapahayag lang ng kanilang layunin na dapat ang mga Pilipino ay ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay magkaisa. Unahin ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yan po, hindi po yung bangayan ng bangayan, siraan ng siraan. Bakit nila ginagawa yan? Dahil sa kanilang pansariling interes.
Tuloy natin ang ngak-ngak ng taong ito. Nakita nyo naman, sinungaling. Hmm. Malayo sa kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana ipinahintulot nitong mongoloid na leader nila na si Eduardo Manalo na kung ang Dali lang. Alam mo, bata, kung ikukumpara natin yung hitsura mo at saka yung hitsura ng tagapamahalang pangkalatan, tignan mo nga yung hitsura mo, itong mukhang mongoloid eh. Hindi mo, mga kabayan, kayo na umusga, hindi ba yung hitsura nito? Ito talagang mukhang mongoloid. Partida pa yan, nakatakip pa yung mukha nito. Pero kahit na nakatakip, halatang-halata mo, mongoloid dito. Mongoloid dito eh. Si hitsura pa lang eh. Tingnan mo tuloy natin. Sige. Kung titignan mo sa pagiging demonyo, talagang jablo tong hayop na to, pati magulang, kapatid, ipinakulong. Yan. Ito, tignan natin mga kababayan. Alam niyo po mga kababayan, sa Biblia, sino po yung itinuturing na diablo? Ang itinuturing po na diablo o kampo ng diablo, ito po mga taong mapagtungayaw. Ito yung mga taong mapagmura, mapangalipusta sa kanilang kapwa. Yan ang itinuturing na diablo. Itong pinagsasabi ni Epifanio Labrador, nakikita sa kanya na siya ang tunay na kampo ng diablo. Dahil nakikita ito sa kanyang pananalita. Magbasa ka nga ng Epifanio Labrador. Ito paano, magbasa ka rin ng Biblia para makita mo, malaman mo kung sino yung tunay na diablo. Kaya nga itong content ng taong ito mga kababayan, puro lang po puro paninira. Dapat bago ka mag-content, mag-research ka muna. Alamin mo muna ang totoo. Hindi yung puro ka chismis. Walang kredibilidad din taong ito mga kababayan. Alam niyo po mga kababayan, ang isang content creator o isa pong vlogger, wala pong pinagkaiba yan sa isang mga newscaster. Yung mga na yan, meron yan accountability, meron yan credibility. Ganyan yan. Para maging matawag kang isang content creator, vlogger, kailangan magkaroon ka ng counter-checking bago ka maglabas ng pahayag. Kung itong sinasabi mo totoo, alamin mo kung totoo yung mga pinagsasabi mo. Ito pong taong ito mga kababayan, wala po itong kredibilidad, wala pong accountability ang taong dahil ito po puro kasinungalingan ang pinagsasabi ng unggoy na ito. Sige, tuloy. Ginawa ng kwento, ginawa ng kasalanan para lang makulong, para di magawa ng pwesto. Yan, tigil tayo dyan mga kababayan. Dito binabanata niya ang nangyari noon sa ANC. Itong si Eduardo B. Manalo. Binabanggit niya dito, ang mga kapatid daw ni Eduardo at ang nanay niya ay itiniwalag. Sa punto niya na ito mga kababayan, para bang kinakampihan niya yung mga kapatid sa ANC na itiniwalag. Kasi nga, sabi niya, takot maagawan ng pwesto ang ka-Eduardo Manalo. Kaya itiniwalag itong mga nagre-rebelde. Ibig sabihin, sa panalitan niya nito, kinakampihan niya yung mga itiniwalag na nangaagaw, gusto mangagaw ng posisyon. Bakit ka nagagalit ngayon kay Sara Duterte? Ito ito mga kababayan, logic lang hindi ba si Sara Duterte naghahangad na agawin ang posisyon kay Bongbong Marcos? Gusto niya siyang maging presidente? Bakit nagagalit ka kay Sara Duterte ngayon? Taliwas sa pinaniwanag mo ngayon na tungkol sa IEC na itong itiniwalag ng kay Eduardo Manalo, itong mga nagre-rebelde,
parang sila yung kinakampiyan mo, itong mga nagre-rebelde na itinuwalag dahil nangagustong mga agaw ng posisyon. O ano ba talaga ang ano mo, ang stand mo? Galit ka doon sa mga nangagaw sa posisyon o galit ka doon sa nagtatanggol sa kanilang posisyon? O kasi yan ang ano ngayon ang stand ngayon di ba balita ngayon si Sara Duterte gusto niya siyang maging presidente. O binabatikos mo ngayon dahil sa sinasabi ng iba na itong si Sara Duterte gusto niya siyang maupo maging presidente. Kaya sinisiraan niya ang gobyerno. O galit ka. O tapos sa bandang huli, yung sa side ng INC na itong mga itinawalag na kinakampiyan mo itong mga itinawalag na gustong mangagaw ng posisyon. O ano ba talaga panig mo? Epifanio Labrador. Nahalata tuloy na may utak pa ba ito? May utak ka pa ba? O sabi nga ni Kaper Silapid, mga kababayan, o yung mga ganitong tao, malalaman mo lang ito kung mayroon utak, kailangan gumamit ka ng microscope. Gumamit ka ng microscope para malaman mo kung may utak pa nga mga ito. Katulad itong Epifanio Labrador na ito, na matapang lang sa bibig. O tuloy natin. Pero mo sabihin ba naman nila, peace rally lang daw. Yung kanilang ginagawa ay peace rally. Hindi pamumulitika. Walang nga. Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang kontrolin ang Kamara para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte. O nasaan ang ebidensya mo? Maglatag ka na gusto na ngayon si turuan ng Kamara. Ilagay mo yung yung maglatag ka ng ebidensya. Hindi putak lang ng putak ito O magano ka ng resibo. Hindi yung putak ka lang ng putak. Ipalibasa kasi ang utak nito, mga kababayan. Polluted na Polluted na. Naging one-sided na ang taong ito. Hindi naman natin may tatanggi na itong si Epifanio Labrador ay ipinagtatanggol lang gobyerno. Tama naman yan Tama naman yan. Kahit naman tayo, mga kababayan, sa panig tayo ng gobyerno ay pro government tayo. Yan din ang stand natin. Pero kahit na pro government tayo, mga kababayan, at yung mga bumabati ko sa gobyerno, mayroon naman silang point. Dapat din natin silang purihin. Hindi naman porket pro-government tayo, lahat na lang ng ginagawa ng gobyerno, ipupurihin natin. Lalo na kung hindi naman ito tama na. Hindi naman ito kumbaga sa pinapakinabangan na ng mga mamamayang Pilipino. Pwede, kahit na pro-government tayo, dapat sitahin din natin yung mga nangyayari sa gobyerno na alam nating mali. Hindi porket pro-government tayo, oo na lang tayo ng oo. At hindi rin naman pwedeng yung kumakalaban sa gobyerno, kakalabanin na lang din natin dahil alam natin sila ay kalaban ng gobyerno pero yung kanilang ipinaglalaban ay nasa tama naman. Hindi ganoon. Kailangan kung alam natin yung panig din nila, nasa tama, kailangan din natin silang purihin. Ganyan yan. Kailangan bilang isang mabuting content creator, kailangan wala kang pinapanigan. Ayan po yan, mga kababayan. Na si Sara, sa totoo lang, mga kababayan, sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng iglesia ni Manalo Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo.
Ha? Oh. Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Oh, yung pala, yung pala gusto nyo palabasin mga kababayan. Pagka-relihiyon pala, kailangan wala tayong koneksyon sa politika. Hindi tayo dapat nakikialam sa politika. Oh. Bakit? Ito ba mga politiko na ito, wala bang relihiyon? May relihiyon yan, mga Katoliko yan. O, dapat sabihin mo, huwag tayong makialam dyan kasi relihiyon tayo. O, di po ba? O, nakakatawa ito si Panyo Labrador. O, di ba relihiyon din yan, yung Katoliko? O, yan nga, pinagmamalaki mo eh. Yan ang kayo ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo eh. Katoliko eh. O, dapat pagsabihan mo, itong mga Katoliko, huwag kayo makisaw-saw sa sa politika. Ungas? Oh, naisip na naisip mo na 'yon. Oh, ganun lang 'yon. Oh, ganun lang 'yan. Oh, sige, banat. Ang ina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Kaya kupal ka rin. Ha? Iglesia ba talaga kayo ni Kristo? O iglesia kayo ni Manalo, mga demuo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Ito. Oh, hindi pala siya natatakot mga kababayan. Ito maraming kapatid na nagsampa ng kaso rito. Kaya ito hindi na malalaman kung anong gagawin ito. Magiging tulo rito mga kababayan. Maraming kapatid na po nagsampa ng kaso dito. O, kalat na po yan sa social media. Maraming kapatid na nag-post niya. Ito po ay gumugulong na ang sinampang kaso dito. O, ang kaso nito sigurado libel case. Slander case mga kababayan. At dapat dagdagan nyo pa ng kaso yung grave threat o pagbabanta sa buhay ng tagapamahalang pangkalatan. Kaya ito malamang yun nga, katulad nung sa una nating vlog, hindi na makakatulog ng mahimbing ito eh. Hindi na makakatulog ng mahimbing ito. O tapos bandang huli hingi ito ng sore. Ngayon, kung hihingi ka ng sore, alam mo, Panyo Labrador, kailangan mag-public apologize ka rin. Apology ka sa INC, lalo-lalo na sa tagapamahalang pangkalatan. Pero dapat talaga ito, mga kababayan, mga mahal na kapatid, dapat turuan talaga ito ng leksyon para hindi pamarisan ng iba pang mga content creator, ng iba pang mga vlogger na kung magsalita ay wala ng limitasyon. O, ginagamit kasi nila yung batas na yan na freedom of expression, malayang pamamahayag. Pero yun po mga kababayan, may batas din po na ito po ay may limitasyon din. O, kung sumusobra ka na, lumalabag ka na sa batas, ay may batas din dyan na para parusahan ka. Yan ang di alam nito mga content creator na to, itong mga vlogger na to mga kababayan. Below the belt na yung mga pinagsasabi ng mga ito. O ngayon, maraming kapatid na nagsampar ng kaso rito. Kaya ito, nako, yan mo, magugulat na lang tayo mga kapatid, hindi na magbablog dito. O silipin ninyo yung YouTube channel nito. Wala nang itong vlog na to niya mga kababayan. Ito yung huling vlog niya eh. Itong vlog niya na yan. Tuloy natin. 100 beses pa kayo mag-rally. Hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tangina ninyo. Ano mo rin. Maliban lang doon sa mga matitinong iglesia ni Kristo. Ang pinatatamaan ko dito, yung mga iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Yung iglesia ni Kristo daw na sumasali sa politika, yun ang tinitira niya. Pero yung mga Katoliko na sumasali sa politika, bakit hindi mo tirahin? Hindi ba reliyon yun? Ulit-ulit na lang tayo mga kababayan. Kasi sabi niya, reliyon, Iglesia ni Cristo, hindi daw dapat nakikisali sa politika. Bakit hindi mo banatan yung Katoliko? Mga politiko, mga puro Katoliko yan, ba't di mo banatan? Reliyon yan. Ungas. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod. Malinaw yan ha. Pero
Ulitin ko, ang tinitira ko rin dito, yung mismong pinuno ng Iglesia ni Cristo na malagdemonyo yung pag-iisip, di puta ka, mongoloid ka. Di puta ka rin, hindot ka. Tignan mo mga kababayan. Tayo mga kababayan, nung ako ay hindi pa ako kanib sa INC, nung ako ay Katoliko pa noon, talagang ugali ko rin po yan mga kababayan, yung palamura, yung lalo na kung mayroon kang kaway, talagang pag nagmura ako noon, malulutong talagang lahat ng inano ko rin yan. Pero simula nung ako po ay naging kanib sa INC, doon ko nalaman ang masama pala yan. Kaya doon ko nalaman sa INC na yung mga kanib tinuturo doon para maging mabuting tunay na Kristiyano sa pag-uugali pa lang, sa pananalita. Kung may galit ka man, kailangan pigilan mo ang galit mo. Kung magagalit ka man, pilitin mo huwag kang magkasala. Ano ibig sabihin na huwag kang magkasala? Yun nga, yung magmumura ka, mangiinsulto ka ng tao. Yun. O kaya, ano tayo ngayon? Good boy na kasi nalaman natin yung tamang pag-uugali na dapat taglayin ng mga tunay na Kristiyano. Hindi ito katulad po nito si Epifanio Labrador, kita nyo naman. Yung mapagtungayaw, palamura na yung ugaling na ganyan mga kababayan, ito po ay ugaling sa dyablo. Ito po ang tunay na sa demonyo. Ito pong si Labrador na ito. Kampon ng demonyo ito mga kababayan. Kita naman sa pananalita. Sige. Muli po mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video. Natin pong i-upload dito po sa Nerds TV 51. Mundo'y nagliwanag